Makalipas ang ilang sandali, tumayo na ang lalaki. Kinuha niya ang tindang bato at itinaas sa ibabaw ng kanyang ulo, saka malakas niyang ipinahayag sa lahat na sinadyang winawasak ng babaeng iyon ang kanyang bato. Sinabi niya na hindi kayang bayaran ng babae ang presyo na 100 milyong M-coins, kaya sinusubukan nitong sirain ang kanyang pwesto para saron ang pangalan niya. Tinitigan niya si Wei Schumann at ipinaabot ang pang-iinsulto, siya no ay nabangkarote na, ngunit patuloy ka pa ring tumataya nang wala pang pera. Itigil mo na ang pagpapakita, kung matapang ka, maglabas ka ng 100 milyong M-coins at bilhin mo na. Nang marinig iyon ni Wei Schumann, hindi niya mapigilan ang pagkairita. Nagdadalawang isip siya dahil kung hindi dahil kailangan niyang mag-ipon, hindi sana siya susulpot. Ngunit alam niyang kung hindi siya agad makakakuha ng pera ngayon, hahanapin ng mga taong iyon ang dahilan para magulo at magsimulang problemahin siya mamaya. Sa pagkakataong iyon, biglang dumating si Lin Xin at nagulat si Wei Schumann. Masigla at mahinahon na sinabi ni Lin Xin sa tindero na 100 milyong M-coins. Katumbas iyon ng 350,000 yuan ng China. Inilabas ni Lin Xin ang kanyang card at sinabi sa tindero na swipe muna, kukunin ko. Nag-init ang ulo ng tindero at ng mga kasama niya dahil sa biglaang pakikialam ni Lin Xin. Agad tinanong ng tindero kung sino siya at kung taga-Thailand ba siya. Maigsi at buong paninindigan sumagot si Lin Xin na di siya aalis sa kanyang pinagmulan at ipinagmamalaki niyang Chino siya. Dahil doon, minura at minaliit siya ng 3 lalaki. Tinawag siyang Chinese pig at sinabi na wala siyang karapatang magsalita dito. Minaliit siya ng isa gamit ang gitnang daliri at pinagsabihan na umalis. Sumagot naman ang tindero na doble ang babayaran ng mga Chino, kailangan ng 200 milyong M-coins para makuha ang batong iyon. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Lin Xin at naging seryoso ang kanyang tingin. Sa malumanay pero malamig na boses sinabi niya na plano niyang gumastos para sa kanyang target ng kontra-atake, at hindi mahalaga kung magkano ang aabutin ng gold para doon, ngunit ngayon, pwede munang maghintay ang pera. Tumingin siya ng masama sa tindero at ramdam na tumutunaw sa paligid niya ang itim na enerhiya, saka sinabing mas importante pang wasakin ang mukha ng tindero kaysa pansamantalang gastusin. Sa sandaling iyon, natakot ang tindero. Hindi nagtagal, nagsalita si Wei Schumann at tinanong si Lin Xin kung sino siya at bakit siya nakikialam. Sinabi niyang manahimik na lang dahil ito raw ang mga patakaran sa palengke at walang karapatan ang isang Chino na makialam. Tumingin lang kay Wei Schumann si Lin Xin ng seryoso at tanong niya kung saklaw ba iyon ng pakialam ni Wei Schumann. Sa pagharap na iyon, biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Wei Schumann at namula ang mukha, may kakaiba siyang naramdaman kay Lin Xin. Bumalik ang atensyon ni Lin Xin sa tindero at winika na kung doble ang presyo, ayos lang, bibilhin pa niya ng mas marami. Utos niya na ilabas lahat ng bato sa pwesto, kukunin niya lahat ng magugustuhan niya. Agad inutusan ng tindero ang kanyang mga kasama na ilabas ang mga bato. Sa isip ng tindero, grabe ang swerte niya ngayong araw, para itong malaking baboy na dinala sa kanya para palitan. Ngumiti siyang may masamang pakana, iniisip na ang batch na ito ay na-appraise ng mga eksperto, at mukhang maganda sa labas ngunit walang halaga sa loob. Isang scam lamang. Naisip niyang tatangga-tangahin ng mga mamimili ang panlilinlang na iyon, at siya ang kakatawan sa dulo. Matapos maibigay kay Lin Xin ang mga bato, agad niyang inactivate ang kanyang kakayahan at mabilis na sinuri ang bawat isa. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang maganda ang kalidad ng mga bato, mabuhangin ang balat at tila may bahid ng kulay sa ilalim. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin siya sa pagpili at nakahinga ng maluwag ng makapili ng 8 piraso. Gayunman, naisip niyang limitado ang kakayahan ng appraisal skill dahil nakikita lamang nito ang panlabas na anyo ng bato. Hindi nito natutukoy ang lalim ng kulay o ang dami ng mga bitak sa loob. Alam niyang bagaman nakakatulong ito para tumaas ang tsansa ng pagkakita ng mahalagang piraso, hindi pa rin ito lubos na maaasahan.
Ngunit sa sandaling iyon, napangiti siya dahil alam niyang may perpektong paraan para dagdagan ang bisa ng kanyang pagsusuri, ang paggamit ng geomancy divination. Kaagad niyang inactivate ang kakayahang iyon at gumuhit sa paligid niya ang isang mahiwagang magic circle. Bitbit ang isang barya, nagsimula siyang magsagawa ng ritual upang matukoy kung alin sa mga bato ang tunay na may halaga. Pagbagsak ng barya sa unang bato, lumitaw agad na maganda ang klase nito. Inulit niya ang proseso at lumabas naman na hindi maganda ang pangalawa. Hindi siya sumuko, muli niyang sinubukan at sa pagkakataong iyon, isa na namang dekalidad na bato ang nahanap. Paulit-ulit niyang ginawa ang parehong proseso hanggang sa umabot sa huling bato. Habang pinapanood siya ng tindero, pasimpleng sinabi nitong nagpapakitang gilas lang si Lin Xin. Samantala, si Wei Shuman ay tahimik lamang na nakamasid, sinusundan ng tingin ang bawat kilos ni Lin Xin. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Lin Xin at itinuro ang 5 batong napili. Tahimik ngunit mariin niyang sinabi sa tindero na putulin ang 5 batong iyon ngayon din. Mayabang na sumagot ang tindero na walang problema, ngunit kailangan muna niyang magbayad ng 700 milyong M-coins, katumbas ng 2,300,000 yuan ng China. Agad namang binayaran iyon ni Lin Xin ng walang pag-aatubili. Sa nakita ng mga tao, hindi nila mapigil ang pagtawanan si Lin Xin. Isa sa mga lalaki ang nagsabi habang natatawa na bumili lang daw ito ng mga basurang bato at muling naloko. Isa pa ang nagbiro na gusto raw niyang nakikita ang mga Chino na nag-aastang eksperto pero nauuwi sa wala. Maging ang tindero ay nakisabay sa pangungutya. Ipinahayag niyang wala siyang niloko, at ang tinawag niyang gintong baboy na Chino ay kusang gumastos ng higit 2,000,000 yuan. Sa suot pa lang daw ni Lin Xin, mukhang iyon na ang huling pera nito. Ngunit sa halip na maapektuhan, kalmado lang na sinabi ni Lin Xin na kung sabik silang lahat na malaman, bubuksan na niya mismo ang mga bato sa harapan nila. Ipinag-utos niyang simulan agad ng mga taga-hiwa ang pagputol sa mga napili niyang bato. Habang naghiwa ang mga manggagawa, natatawa lamang ang tindero at sinabing sayang lang ang oras. Sumabay ang isang lalaking nakaputi at sinabing napakatanga talaga ng mga Chino. May isa pa ring lumapit at nangungutyang nagtanong kung saan daw kinukuha ni Lin Xin ang kanyang kapal ng mukha. Nang matapos na ang mga taga-hiwa, handa na sanang sabihin ng isa sa kanila sa kanilang amo na kakaiba ang nakita nila, ngunit naunahan sila ng mayabang na salita ng tindero na nagsabing sigurado siyang lahat ng iyon ay walang halaga. Subalit nang iharap na sa kanya ng mga tauhan ang mga resulta, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Sa harap niya, kumikislap ang mga mamahaling bato, 2 purple jade, 2 full green ice type, at 1 imperial green. Halos mapatigil sa paghinga ang mga tao sa paligid, at maging si Wei Shuman ay napamulagat, hindi makapaniwalang totoo ang nakikita niya. Matapos ang nangyari, biglang nagbago ang tingin ng mga tao kay Lin Xin. Nag-uunahan silang lumapit sa kanya at kanya-kanyang nag-aalok ng presyo para sa mga jade. Isang lalaki ang nagmamadaling nag-alok ng 3,000,000 yuan para sa purple jade, sinundan naman ng isa pang lalaki na nag-alok ng 2,000,000 para sa parehong piraso. Hindi rin nagpatalo ang isa pa at nagmakaawang bumili ng full green jade sa halagang 4,000,000 yuan. Maya-maya, may isa pang tumawad ng 6,000,000 para rin sa full green jade. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang pagtawaran, dumating ang isang lalaking nakasut at malakas na ipinahayag na 75,000,000 Chinese yuan ang kanyang alok, at kukunin niya ang lahat ng jade. Nagulat si Wei Shuman sa narinig, habang si Lin Xin naman ay tahimik na tumingin sa bagong dating. Sa mahinahong tinig, ipinahayag ni Lin Xin na bagaman mataas ang mga alok ng lahat, napagpasyahan niyang ibigay ang lahat ng jade sa babaeng minsan na niyang nakilala, si Wei Shuman. Sa narinig na iyon, napaawang ang bibig ng mga tao. Hindi sila makapaniwala na mahigit 70,000,000 halaga ng jade ay basta na lang ibinigay ng libre. Nagsimula silang magbulungan, sinasabing marahil ay sinusubukan ni Lin Xin na makuha ang loob ng mga pinuno ng Jade Gang, at kung ganoon, kahanga-hanga ang kanyang galaw. Nagulat si Wei Shuman at hindi makapaniwala sa narinig.
Hindi niya alam kung bakit siya tinutulungan ni Lin Xin, pero alam niyang kailangan niya ito sa sandaling iyon. Agad niyang inalis ang kwintas na suot sa kanyang leeg, kinuha ito at iniabot kay Lin Xin bilang pasasalamat. Ipinahayag niyang ang Jade Token na iyon ang magiging tanda ng kanyang utang na loob. Sinabi niyang kapag nakarating si Lin Xin sa Myanmar at nagkaroon ng problema, ipakita lang niya ang token na iyon at may tutulong sa kanya bilang paggalang. Idinagdag pa niyang ibabalik niya sa dobleng halaga ang kabutihang natanggap mula kay Lin Xin pagdating ng panahon. Walang nagawa si Lin Xin kundi tanggapin ang kwentes at sumang-ayon sa sinabi ni Wei Shuman. Pagkatapos noon, tumalikod na si Wei Shuman at nagpahayag na hindi na sila muling magkikita. Sa sandaling iyon, nadagdagan ang kanyang pabor-abilidad kay Lin Xin ng 10%. Habang pinagmamasdan ni Lin Xin ang kwentes, bahagya siyang napangiti at naisip sa sarili na mainit-init pa ito at may bahagyang halimuyak. Samantala, ang tindero naman ay napaluhod sa lupa sa sobrang panghihinayang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na ibinento lang niya ang mga bato sa halagang 2 milyong yuan, ngunit kumita si Lin Xin ng higit sa 70 milyon mula rito. Lumapit sa kanya ang mga tao at nagsimulang magtanong. Isa sa kanila ang nagsabi na gustong makita ang mga bato at bibili rin siya. Nang makita iyon ni Lin Xin, naisip niyang may bagay pang hindi natatapos. Agad siyang humarap sa mga tao at ipinaalam na ang mga magagandang bato sa pwesto ay 5 piraso lamang, at ang natitira ay puro walang halaga. Agad na nagpasalamat ang mga tao sa kanya dahil sa babala. Isa pa ang nagtanong na kung daan-daang bato ang nasa pwesto, bakit 5 lang ang may halaga, at sinabi nitong napakadelikado ng ganitong bentahan. May isa pa ang nagsabi na huwag nang bibili sa pwesto ng tindero dahil malinaw na pandaraya ito. Dahil sa nangyari, nagnitngit sa galit ang tindero at minura si Lin Xin. Galit na galit siya sa pagkakaluji at sa kahihiyang natamo, hanggang sa sobrang puot ay pumutok ang ugat sa kanyang noo. Nanigas ang buong katawan niya at agad siyang bumagsak sa mga batong kanyang tinda. Agad lumapit ang kanyang mga tauhan at napagtanto nilang na-stroke ang kanilang amo, kaya isa sa kanila ang dali-daling tumawag ng ambulansya. Samantala, nagsimula nang magsiuwian ang mga tao sa paligid, pati na si Lin Xin. Ngunit habang siya ay papalayo, isang hindi kilalang nilalang ang tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Makalipas ang ilang minuto, patuloy pa ring naglalakad si Lin Xin sa Golden Pag-Aida. Mula sa mataas na pwesto, kinuha niya ang kanyang binocular at sinimulang obserbahan ang buong lugar. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, napansin niya ang punong himpilan ng Fei Gang, ang magiging sentro ng mga kaganapan ngayong gabi. Ayon sa impormasyong nakuha niya mula sa Fei Siang Company at kay Andan, kontrolado ng Fei Gang ang 4 na pangunahing teritoryo, at ang Fei Siang Company ay isa lamang sa mga iyon. Pinamumunuan ito ng boss at ilang matatandang kasapi. Alam ni Lin Xin na magulo ang ugnayan sa loob ng grupo, na mula sa pagiging lihaytimo ay unti-unting naging gaaman sa yaman at sangkot na ngayon sa samut-saring krimen. Naalala pa niya noong tinanong siya ng pulis kung totoo bang pupunta siya sa Myanmar upang dumalo sa pagpupulong ng Fei Gang. Sinabi sa kanya ng mga ito na sa totoo lang, sapat na ang kabutihan niyang nagawa dahil nakakuha na siya ng maraming ebidensya laban sa Fei Siang Company. Ngunit buong tapang niyang ipinahayag na bilang isang kabataang may pangarap, matagal na siyang nadidismaya sa mga panlilinlang na nagaganap sa Myanmar. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ang kakayahan para makatulong, kaya hindi siya magdadalawang isip na sumabak sa misyon. Naantig ang mga pulis sa sinabi ni Lin Xin. Isa sa kanila ay halos maiyak sa sobrang paghanga at sinabi na kailangan ng bansa ang mga kabataang tulad niya na may tapang at malasakit. Hinawakan ng isa pang pulis ang kamay ni Lin Xin at ipinaalala sa kanya na higit sa lahat ay unahin ang sariling kaligtasan, at kung maramdaman niyang mapanganib na, maaari siyang umatras anumang oras. Tumango lang si Lin Xin at sinabing huwag silang mag-alala. Sa isip niya, bahagya siyang namula habang iniisip na pagkatapos ng misyon ay baka pwede rin siyang magpahinga, kumain, at baka sakaling makaranas pa ng isang romantikong pagkakataon.
Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, bigla siyang napatigil nang marinig ang malakas na tunog ng kamera mula sa di-kalayuan. Agad siyang napalingon at nakita ang isang babae na masayang kumukuha ng litrato sa gilid ng mataas na lugar. Nang lapitan ni Lin Xin ang babae, hindi niya mapigil ang humanga sa ganda nito. Ngunit sa isang iglap, nadulas ang babae at muntik ng mahulog. Mabilis na kumilos si Lin Xin, tumakbo papalapit at nasalo ito bago tuluyang bumagsak. Dahil sa lakas ng pagkakasalo, pareho silang napahinto sa isa't isa, at sandaling napatitig si Lin Xin sa dibdib ng babae, dahilan para mamula ang kanyang pisngi. Agad niyang tinanong kung nasaktan ba ito at dahan daw ang binitiwan upang makatayo ng maayos. Ngumiti ang babae at nagsabing maayos lang siya, bagaman muntik na siyang mamatay sa takot. Pasalamat siya na nailigtas siya ni Lin Xin. Hindi agad nakasagot si Lin Xin dahil abala pa rin siya sa pagtitig sa babae at sa isip niya ay naglaro ang tanong kung lahat ba ng babae sa Myanmar ay ganoon kabukas ang pananamit. Maya-maya, ipinakilala ng babae ang sarili bilang Aimang at tinanong ang pangalan ni Lin Xin. Maayos naman siyang tumugon at sinabing Lin Xin ang kanyang pangalan. Nang malaman ni Aimang na turista pala siya, agad nitong hinayla ang kanyang braso at masiglang sinabi na kung ganoon, hindi niya dapat palampasin ang isang bagay at kailangan niyang sumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa lugar kung saan nagaganap ang pista ng pagbubuhos ng tubig. Namangha si Lin Xin sa tanawin, napakaganda at nakakatuwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sinabuyan siya ng tubig ni Aimang. Ngumiti si Aimang at sinabi na sa pista ng pagbubuhos ng tubig, ang hindi umatake ay agad na nagiging target ng lahat. Agad pinunasan ni Lin Xin ang mukha gamit ang kamay, at mabilis niyang kinuha ang isang planggana mula sa isang lalaki bilang paghahanda para gumanti. Tinapunan niya ng tubig si Aimang, kaya kitang-kita na ang hugis ng katawan nito sa basang damit. Sa oras ding iyon, may isang lalaki na pinuslitan ng tubig mula sa hose ang likod ni Aimang, at napailing ito dahil sa kakaibang sensasyong naramdaman. Nagpatuloy ang masigla nilang paligsahan sa tubig. May isang lalaki na plano sanang sabuyan si Lin Xin, pero nakaiwas siya, dahilan upang tamaan sa mukha si Aimang. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Lin Xin ang malakas na pagtawa. Makalipas ang ilang oras, natapos na ang kasiyahan at naglalakad na silang palabas. Hindi pa rin tumitigil ang tawa ni Lin Xin, kaya sinabihan siya ni Aimang na nabasa siya ng todo pero hindi siya nito pinagtanggol, bakit ka natatawa pa? Sumagot si Lin Xin na tinuruan siyang ganoon ni Aimang, may mga umatake at may mga tina-target. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aimang at tinanong kung nag-enjoy ba si Lin Xin. Masayang sinabi ni Lin Xin na oo, nag-enjoy siya, salamat sa pagdala niya sa pista. Sa sandaling iyon, napansin ni Lin Xin na wala nang madadaanan sa unahan. Sinagot lang siya ni Aimang na ang mahalaga, masaya siya. Ngunit bago pa man makakilos, isang mabilis na van ang tumigil sa kanilang likuran, dahilan upang mapatingin si Lin Xin, agad na bumaba ang dalawang armadong lalaki. Nilapitan sila ng lalaking may baril at pinuri ang ginawa ni Aimang. Ngumiti si Aimang at tuyong sinabi na hindi lang basta-basta, propesyonal siya. Tinawag niya ang pagkakataon na parang malaking gintong baboy, dapat doble ang kanyang panalo bilang gantimpala. Humarap siya kay Lin Xin at tinanong na parang nilalaro ang damdamin, bunso, nadismaya ka ba? Nagulat ka ba? Hindi lang pala napunta ang inaasahan mo. Nasa panganib pa ang buhay mo. Kalmado lang na tugon ni Lin Xin, hindi na yun nakakabigla pa. Kilalang panganib sa mga turistang Tsino dito sa Myanmar ang pagdukot ng mga kidney. Nakalulungkot lang na isang napakagandang babae ang gumagawa ng ganyang trabaho. Nakita ni Aimang ang pagkakataon na akitin si Lin Xin, sinimulan niyang ibaba ang damit upang ipakita ang malulusog niyang dibdib at inalok si Lin Xin ng isang nakakalibang kasunduan. Ibibigay ba ni Lin Xin ang 100 milyong yuan kapalit ng sandaling kaligayahan bago mamatay?
Biglang tumunog ang boses ng lalaking may baril, pinag-aalinlangan niya si Amang kung tatangging kuhanin ang pera ng kanilang boss, kung malaman ng boss na nagnakaw siya, aayusin siya ng brutal. Agad na pinilit ng lalaking may baril na magmadali. Hindi nagdalawang isip si Amang, kumuha siya ng tali at mahigpit na sinakal ang mga kamay ni Lin Xin, tinitiyak na hindi ito makakatakas. Agad nilang isinakay si Lin Xin sa van habang nakatutok ang baril sa kanya. Sinabi ng lalaking may baril na masunurin si Lin Xin, tugon ni Amang na walang ibang pagpipilian kapag may baril na nakatutok, sino ba ang magtatangkang lumaban? Umupo si Lin Xin sa loob ng van at napangiti lamang siya. Nagmuni-muni siya sa sarili, alam niyang puno ng panloloko ang Myanmar, hindi na bago iyon. Bagaman hindi ito nasa orihinal na plano, may ilang oras pa bago ang pulong ng mga shareholders. Maaari pa rin siyang maglaro at pasayahin ang mga taong ito habang naghihintay.